Naglalakad ang mga bida sa isang magandang parke sa gitna ng bayan. Napansin ni Pikachu ang kakaibang bagay sa bushes at may isang pares ng mga mata ang nakita niya. Sinabihan ni Brock sina Ash at Misty na tingnan itong mabuti dahil ang bagay na yun ay hindi mga mata. Hindi naniwala si Ash pero ang mga yun pala ay mga sungay ng isang Pokemon. Nakita ng mga bida na isa itong Stantler pero nagtaka si Misty kung bakit ito nasa lungsod sa halip na nasa kagubatan. Napansin ni Brock na bata pa ito at lumapit siya sa lupa habang sinasabihan sina Misty at Ash na kailangan nilang umasta na parang Stantler para makuha ang tiwala nito. Nakita ni Brock na sugatan ng mga paa nito. Binigyan niya ito ng pagkain at niyakap. Naglabas ang Stantler ng isang uri ng amoy na nakaapekto sa grupo. Binalaan ni na Ash at Misty si Brock na tumingin sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakakita ng isang buong grupo ng mga Stantler. Sinubukan ni Brock na maging mahinahon, pero kalaunan ay tumakbo rin siya kasama ni na Misty at Ash. Habang hinahabol sila, biglang nawala ang mga Stantler. Huminto ang mga bida at nakitang hindi na sila hinahabol ng mga ito. Nagtaka si Brock kung ano ang nangyari sa mga Stantler dahil nasa likuran lang nila ang mga ito kanina. Umaasa si Brock na mahahanap ng batang Stantler ang kanyang ina para magamot ng maayos ang paa nito. Bigla silang may napansin sa mga bushes. Dumating si Officer Jenny at sinabihan silang pumunta sa istasyon para magbigay ng ulat pero ang akala ni Brock ay isa itong date. Sinabi ni Jenny na nakakagulo ang mga Stantler sa mga tao pero nagtataka siya kung bakit nasa syudad ito. Habang nagdududa naman si Brock kung totoo nga ba ang grupo ng Stantler na nakita nila. Hindi naman kumbinsido si Ash na illusion lamang ang mga iyon, nasabi naman ni Brock na pwede dahil nakapagtatakang bigla na lang itong naglaho. Narinig nila Ash ang Team Rocket sa labas ng istasyon na nagsabing balak sana nilang hulihin ang mga Stantler dahil nabalitaan nilang may grupo nito dito pero hinabol din sila ng mga ito. Lumingon sila at nakitang wala na naman ang mga Stantler. Sa di kalayuan, may lumitaw na sungay at lahat sila ay naapektuhan ng amoy. Biglang lumitaw ang maraming Stantler kaya tumakas ang Team Rocket habang sina Jenny, Ash at Misty naman ay pumasok sa istasyon. Pinagmasdan ni Brock ang mga Stantler at nakitang ang ilan sa kanila ay tumatagos sa posteng ilaw at bintana. Nanatili si Brock at nabangga siya ng Stantler pero isa lang pala itong ilusyon dahil nakita ni Brock ang sugatang batang Stantler na dumadaan. Nakita ni na Ash, Jenny at Misty na hindi nasaktan si Brock na pinapakalma ngayon ang batang Stantler at sinasabing gusto nilang maging kaibigan nito. Binalutan ni Brock ng benda ang paa ng Stantler at hinaplos ito. Tinanong ni Ash kung ano ang nangyari sa ibang mga Stantler. Nilinaw ni Brock na ang mga iyon ay mga ilusyon lamang na ginawa ng batang Stantler. Napagtanto ni Brock na natatakot ang Pokemon na baka saktan ito ng mga tao, kaya ginamit nito ang amoy para linlangin sila. Tinanong ni Jenny kung paano niya nalaman iyon, kaya sumagot si Brock na nakita niyang tumatagos ang mga Stantler sa mga gusali at poste, at ginagamit lang ang ilusyon para protektahan ang sarili. Nakita ni Jenny na marami siyang alam tungkol sa Pokemon, kaya idinagdag ni Ash na gustong maging pinakamagaling na Pokemon breeder sa mundo ni Brock. Inamin ni Brock na nakita niya ang takot sa mga mata ng Stantler dahil malayo ito sa kanyang tirahan at pamilya. Nararamdaman ni Brock na ang isang mabuting breeder ay dapat alam ang nararamdaman ng Pokemon sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mata nito. Inamin ni Jenny na mukhang kaya nga ni Brock na makaramdam ng damdamin mula sa puso ng isang Pokemon. Naisip ni Brock na baka totoo iyon, pero hiniling niya na sana ay makita rin ni Jenny ang nararamdaman niya habang hinahawakan ng mga kamay nito. Dahil dito, hinila ni Misty ang kanyang tenga at kinaladkad siya palayo. Narinig ni Meowth ang nangyari at sinabi kina Jessie at James na ang grupo ng Stantler ay isang ilusyon lang pero may isa ritong totoo. Naramdaman ni Jessie na kailangan nilang hulihin ang totoong Stantler para sa kanilang boss. May naisip na ideya si James, bumili siya ng isang anti-Stantler device gamit ang kanilang pera na ikinagalit ni na Meowth at Jessie. Ipinaliwanag ni James na hindi sila magtatagal kung hindi sila makakapagdala ng pambihirang Pokemon sa boss. Nang gabi ring iyon, nakita ng mga bida na natutulog na ang Stantler at naisip nilang pagod ito sa paggawa ng mga ilusyon at paggala. Naniniwala si Brock na mapapakawalan na nila ito bukas kapag gumaling na ang paa nito. Inisip ni na Ash at Misty na dapat ay kupkupin na lang niya ito pero alam ni Brock na kahit nagpapakita ito ng pagmamahal, gusto pa rin itong makasama ang kanyang ina. Kinabukasan, pinakawalan ito ni Brock pero gustong manatili ng Stantler sa kanya. Sinabi ni Brock na para rin ito sa ikabubuti ng Pokemon, kaya nagpanggap siyang nagagalit at nagtagumpay naman siya dahil dito ay malungkot na lumayo ang Stantler. Tinanong ni Ash si Brock kung ayos lang siya at kinumpirma naman ito ni Brock. Nakita ng Team Rocket ang batang Stantler at sinubukang hulihin ito habang saksi rito si Brock. Pinindot ni James ang isang buton at ipinakita ang anti-Stantler number 7. Tinanong ni Jessie kung ano ang nangyari sa 6 pa.
Sumagot si James na nagkaroon ng mga iyon ng glitches, kaya nagulat si Meowth dahil naubos ang laman ng kanilang bank account para rito. Sinabi ni James na ito na ang pinakamagandang paraan para mahuli ang Stantler. Gumamit ang Stantler ng amoy para gumawa ng ilusyon ng grupo ng Stantler, pero hindi naapektuhan ang makina at naglabas ito ng net na nakahuli sa Pokemon. Nakahinga ng maluwag sina Jessie at Meowth pero hindi sila natuwa dahil kailangan nilang lumapag para kunin ito. Tumakbo si Brock kaya sinabihan siya nina Ash at Misty na magmadali at sila na ang bahala sa likuran niya. Naisip ni Meowth na dapat na nilang ibalik ito sa kanyang ina dahil miss na siya nito, pero sumagot si James na sila ay mga kontrabida. Lumitaw si Brock pero pinindot ni James ang isang buton, kaya nahuli ang bida sa gitna ng mga matutulis na harang. Paalis na sana ang Team Rocket pero nagalit si Meowth dahil iiwan lang nila ang makina sa halip na i-recycle ito. Inilabas ni Brock ang Onix na nitakal ang makina at pagkatapos ay nirap ito hanggang sa sumabog. Ibinalik ni Brock si Onix at hinabol ang kanilang balon. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero hindi ito umabot sa Team Rocket. Susubukan sana ni Brock na kunin ang Stantler pero may isa pang Stantler na lumitaw at hinati ang balon sa dalawa. Nahulog ang Stantler, kaya inilabas ni Ash si Bulbasaur para gumamit ng Vine Whip para sagipin ito, pero patuloy pa ring nahuhulog ang Stantler. Sa kabutihang palad, nasalo ito ni Brock bago pa ito bumagsak sa lupa. Nakita ng Team Rocket ang grupo ng mga Stantler at inakalang ilusyon lang uli ito. Ibinato ni James ang kanyang remote sa isa sa mga ito, pero hindi naglaho ang ilusyon. Ito ay dahil totoong mga Stantler na ang nasa harap nila at kasing totoo rin ang pagtalsik ng Team Rocket. Maya-maya, sinabihan ni Brock ang Stantler na sumama na sa kanyang pamilya. Sumama ang Stantler sa kanila, kaya alam ng mga bida na nakabalik na ito kung saan ito nararapat. Habang nagpapatuloy sa paglalakbay ang mga bida, napansin ni Brock na lumalamig ang paligid. Nakita ni Misty na ang isang bahagi ng bundok ay nababalot na ng niebe. Sinabi ni Ash na pwede na silang mag-ski. Naisip ni Brock na magandang ideya iyon dahil makakasama niya ang mga babae. Ngunit may nakita si Ash na mas interesante, isang chikorita. Naamoy nila ang bango na nagmumula sa mga talulot nito. Naalala nila ang chikorita ni Casey na nakipaglaban sa Rattata. Papunta na si Ash dito at binalaan ng sino man na huwag itong kukunin dahil siya ang huhuli rito. Pinagsabihan siya ni Misty na huwag sumigaw dahil baka matakot at lumayo ang chikorita. Hindi naging mailap ang chikorita kaya inilabas ni Ash si Bulbasaur para labanan ito. Susugod sana ang chikorita para magtakal pero itinulak ito ni Bulbasaur gamit ang Vine Whip. Tumalon ang chikorita at gumanti gamit ang Razor Leaf. Sinalag ito ni Bulbasaur ng sariling Razor Leaf at pagkatapos ay nitakal ang chikorita. Ibinato ni Ash ang kanyang Pokeball pero pinalipad ito ng chikorita pabalik kay Ash. Gumamit ang chikorita ng Vine Whip at tinamaan si Bulbasaur sa ulo. Sinabi ni Ash sa chikorita na swerte ito dahil nanalo at inilabas niya si Charizard. Susugod sana ang chikorita pero pinigilan ito ni Charizard sa pamamagitan ng pagtulak gamit ang kanyang paa. Gagamit sana si Charizard ng flamethrower pero gumamit ang chikorita ng Vine Whip para ito ay matumba, kaya si Ash tuloy ang napaso ng apoy. Gumamit ang chikorita ng Razor Leaf pero ang mga dahon ay nasunog ng flamethrower. Susubukan ni Charizard na i-tackle ang chikorita pero gumamit ang chikorita ng Vine Whip para mawala ito sa balanse. Gayunpaman, nagpatuloy sa paglipad si Charizard hanggang sa bumangga ito sa pader kasama ang chikorita. Ibinalik ni Ash si Charizard at namangha siya sa tapang ng chikorita na lumaban, pero bigla itong nawala ng malay dahil sa tinamong sugat. Binuhat ito ni Ash at nagmadali silang pumunta ni na Misty at Brock sa Pokemon Center. Pinapanood sila ng Team Rocket at inamin ni Jessie na dapat silang kumuha ng mahusay na Pokemon tulad ni Chikorita na ikinainis ng kaunti ni Meowth. Dinala ni Ash at ng grupo ang Chikorita sa isang Pokemon Center, kung saan kinagat pa siya nito, at doon ay nilunasan ni Joy ang Chikorita, at tiniyak kay Ash na magiging maayos din ito. Napansin ni Joy ang sugat ni Ash dahil sa kagat ng Chikorita, pero sinabi ni Ash na wag na siyang alalahanin. Nakipag-flirt si Brock kay Joy, pero itinulak siya ni Misty palayo, at sinabing ang kanilang mga Pokemon din ay kailangang suriin. Ipinaliwanag ni Joy kina Ash na ang mga Chikorita sa bahaging ito ng Johto ay kilala sa pagiging napakatigas ng ulo at mahilig lumaban sa mga Pokemon na mas malaki sa kanila. Nasabi ni Ash na nakaka-inspire ang kanilang katapangan na makipaglaban. Pumasok sa silid ang Team Rocket na nakasuot pang doktor at sinabing kailangang ilayo ang Chikorita para gumaling at ipinasok ito sa isang sasakyan. Inamin ni Joy na hindi pa niya nakikita ang mga ito at tinanong kung sino sila kaya nagpakilala ang tatlo. Gumamit si Weezing ng smoke screen, kaya mabilis na nakaalis ang Team Rocket gamit ang sasakyan habang naiwan sa usok ang mga bida. Hinabol ni Ash ang sasakyan at tumalon mula sa isang bangin patungo sa bubong nito.
Naisip ni Brock na dapat niyang sundan ng Team Rocket. Sinabihan ni Misty si Joy na huwag mag-alala dahil kasama ni Ash ang kanyang mga Pokemon. Ngunit bigla niyang naisip na sa pagmamadali ni Ash, naiwan niya ang kanyang mga Pokeball sa center. Sinabi ni Ash kay Pikachu na pwede nilang gulatin ang mga ito gamit ang flamethrower ni Charizard, pero nakita niyang wala sa kanya ang mga Pokeball. Sa isang lodge, inalok ni Jessie ang Chikorita na sumama sa kanila dahil malaki ang maitutulong ng abilidad nito. Binigyan niya ito ng kontrata at sinabi ni James na sapat na ang bakas ng paa dahil hindi naman ito nakakasulat. Binalaan ni Ash ang Chikorita na huwag pirmahan ang kontrata at binigkas ang moto ng Team Rocket sa sarili niyang paraan. Nagalit ang Team Rocket dahil ginaya ang kanilang moto, pero pinagbabato sila ni Ash at Pikachu ng snowballs sa mukha. Tatakas sana sina Pikachu at Chikorita, pero pinindot ni Meowth ang isang buton para mahuli sila ng mga Posos. Susubukan ni Ash na iligtas sila, pero nahuli rin siya. Susubukan ng Team Rocket na kunin ang Chikorita, kaya tumakbo sa iba't ibang direksyon sina Ash, Pikachu, at Chikorita para tumakas. Gayunpaman, dahil magkakabit ang kanilang mga Posos, nawalan sila ng balanse at nagpagulong-gulong pababa ng burol. Tumalsik sila sa isang puno at bumitin sa isang sanga. Naputol ang lubad at nahulog sila sa ibaba. Dumaan ang Team Rocket malapit sa kanila, pero hindi sila nakita dahil balot sila ng niebe. Naglakad sina Ash, Pikachu, at Chikorita. Nang pumipili si Ash ng daan, biglang tumakbo palayo ang Chikorita. Sinubukan siyang habulin ni Ash, pero nadulas ito sa niebe at hindi siya naabutan, kaya malungkot na nagpaalam si Ash sa Chikorita. Maya-maya, nagsindi ng apoy si Ash sa loob ng isang kuweba at nag-alala para kay Chikorita. Naalala niya ang laban nila rito at nagpas siyang hanapin ito, habang iniwan si Pikachu sa kuweba sakaling hanapin sila ni Misty at Brock. Hinahanap ni Ash ang Chikorita at may nakita siyang isang bagay. Akala niya ay ang Chikorita na ito, pero isang pares pala ng nagmamahalang Nidoran ang nakita niya. Biglang nawala ng balanse si Ash sa gumuguhong niebe sa isang mababang bangin at nahulog, habang malungkot na inaming hindi na niya mahahanap ang Chikorita. Bigla niyang nakita ang Chikorita na nanginginig sa ginaw. Nilapitan ni Ash ang Chikorita na nagpa siya namang tumalon papunta kay Ash. Bumalik sina Ash at Chikorita sa kuweba. Inilagay ni Ash ang Chikorita at Pikachu sa loob ng kanyang jacket, sa pag-asang mananatili silang mainit hanggang sa tumigil ang snow at makabalik sila sa center. Kinabukasan, sinabihan ni Ash sina Chikorita at Pikachu na bumalik na sa center. Gayunpaman, nakasalubong nila ang Team Rocket. Nilagyan ni Jessie at James ng niebe ang makina ni Meowth, kaya nagpaulan ito ng mga snowball na tumama sa mukha ni Ash. Nagpaputok pa ng maraming snowball si Meowth, pero pinigilan ito ng Chikorita gamit ang Razor Leaf. Gumamit ang Chikorita ng Vine Whip para paluin ang makina, kaya ang mga snowball ay tumama na kina Jessie at James. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt sa Team Rocket at dahil doon, sumabog ang makina at tumalsik ang Team Rocket palayo. Sinabi ni Ash na nagtrabaho na parang isang team sina Pikachu at Chikorita, at pagkatapos ay narinig na niya sina Joy, Brock, at Misty na hinahanap siya. Sa center, habang nagpapasalamat si Ash at ang kanyang mga kaibigan kay Joy, sinabihan niya ang Chikorita na huwag nang maging matigas ang ulo, at pagkatapos ay nagpaalam na ang grupo sa Chikorita at kay Joy. Tumakbo ang Chikorita papunta kay Ash, at ikiniskis ang dahon nito sa harap ni Ash na naglalabas ng mabangong amoy. Sa tingin ni Joy ay gusto nitong sumama sa kanya. Malambing na kumiskis ang Chikorita kay Ash, at naniwala si Joy na matutulungan ni Ash ang Chikorita na hindi na maging masyadong matigas ang ulo, kaya tinanong ni Ash kung gusto nitong sumama sa kanila. Sumang-ayon ang Chikorita sa pamamagitan ng pagbibigay kay Ash ng isang halik sa pisngi. Chikorita